Mga bossing, napag-alaman natin na ang isa sa dahilan kung bakit hindi tayo nakakarami ng nahahatch ng mga cravings ng ating mommy crayfish ay dahil sa hindi tayo ready sa paglalagay ng hides or konti lang ang taguan na nailalagay natin para sa ating mga bagong silang na cravings. Sa pag-create natin sa ating mga cravings ng perfect hiding spots na sadyang para sa kanila talaga, ay mararamdaman nila na safe, less to no stress at secure sila pagka-hatch sa kanila. Yung isang exciting part na ginawa natin para sa hides ng ating mga cravings ay medyo kakaiba dahil nagdagdag tayo ng isang ingredient na mas safe, mura at madaling gawain. Kaya tara mga bossing, para sa isang quick video ng simpleng step-by-step instructions at explore na rin natin ang mundo ng ating mga 3-week-old na cravings. Magandang buhay mga bossing! Quick video lang tayo ngayon at gusto lang nating maglaan ng ilang minuto para ma-share natin ang ating DIY project na ginawa natin para sa ating mga alagang Australian Red Claw Cravings o yung mga baby crayfish natin na nai-hatch ng ating first female breeder. Halos 3 weeks na rin ang nakakaraan. Dahil sa kanilang maliliit na size mga bossing ay syempre umisip at gumawa tayo ng hiding spots na sakto para sa kanila, para sa mas komportable at safe na environment nila hanggang sa kanilang paglaki, para syempre mga bossing magkaroon tayo ng mga quality at premium na mga crayfish. Kaya tara, simulan na natin mga bossing, let's go! Ito na nga mga bossing, i-reveal na natin ang ating mga ginamit para sa paggawa ng hides ng ating mga cravings. Isa sa mga main reasons kung bakit nag-decide tayong gumamit ng PVC flexible hose para sa DIY natin na ito ay dahil affordable na nga siya at napakadali pang gawain. Sa Shopee lang din natin binili ang PVC flexible hose na gamit natin mga bossing para mas convenient, pero kung malapit kayo sa mga hardware, for sure meron din sila niyan. Sa nagtatanong, lalagay ko na lang din sa description box sa comment section ang link ng pinagbilhan natin if gusto nyo ring bumili online. Sa ating PVC flexible hose, gumamit lang tayo ng gunting, cutter at metro na rin mga bossing, or kung anong panukat ang meron kayo para masukat natin ang kung anong haba ang gusto nating putol sa ating flexible hose. Ang isa pang maganda sa paggamit ng flexible hose ay lumulubog ito sa tubig. Importante ito mga bossing para magstay ang mga hides na gagawin natin sa ilalim at makapagbigay din ng stable na hiding spots para sa ating mga cravings. Need nating ma-ensure na hindi lumulutang o gumagalaw-galaw dahil maaari nitong ma-stress ang mga cravings. Para naman makapag-add tayo ng extra touch sa mga PVC flexible hose para sa ating mga parating na bagong hatch na cravings, ay gumamit din tayo ng milk tea straw dahil mas malaki ang butas nila, kaya sakto sa mga bagong hatch na cravings na magagamit nila hanggang makailang weeks sila. Kung meron kayong makukuha ng libre na straw sa mga pinag-inuman ng milk tea, okay yun. Basta siguraduhin lang na linisin munang mabuti. Now, since tayo mga bossing ay need na natin gumawa, kaya umorder na lang din tayo sa Shopee since need natin ng marami-rami at mura lang din naman kasi. Bale, ang ginawa natin sa ating PVC flexible hose mga bossing ay nagkat tayo ng dalawang sukat. Ang isang sukat, which is yung 2 inches na pinutol natin, ay para doon sa mga cravings natin na mag 1 month old na, since ililipat natin sila sa grow out pan natin dito sa ating mas malaki-laking styro box na meron tayo. Dito natin nilagay yung mga pinutol nating 2 inches na flexible hose. Bale, nasa inyo pa rin naman mga bossing kung anong size ang gusto nyong cut kung gagawa kayo. Then, yung isang sukat na ginawa natin is nasa 1 inch lang ang putol natin. Then, pumutol din tayo ng tig 1 inch sa ating mga milk tea straws at pinasok natin sa loob ng flexible hose. Ito naman yung para sa ating mga upcoming cravings na i-hatch nitong ating second buried crayfish natin. Nilagay na rin natin sa aquarium kung nasaan ang ating buried crayfish para may taguan na ang mga cravings sakaling mag-hatch na ang mommy crayfish. Napansin nga lang natin dito sa second buried natin na konti lang ang eggs sa belly niya. Pero okay lang yon mga bossing. Craylings is still craylings. Happy tayo and thankful mga bossing. Marami man o konti ang i-hatch ng ating mga alaga, ang mahalaga na experience mag-buried ng ating mga breeder, and most probably sa susunod na maging buried uli sila, mas sanay na sila at mas marami na ang ma-hatch nila since bata pa naman itong mga breeder natin mga boss. Nag-try nga din pala tayong gumawa at nag-DIY ng hides gamit ang mga bote ng Yakult mga bossing. Dahil nakita natin na pwede rin sila at lumulubog din sila sa tubig. Which is meron din naman tayong mga itinabing mga napag-inuman na, kaya why not recycle natin into hides
maganda rin naman ang kinalabasan. Hugasan lang din ng mabuti mga bossing kung kayo ay gagawa at ibabad ng ilang araw bago ilagay sa mismong pan or tank ng mga krillings. As of this video mga bossing ay nailipat na natin ng paunti-unti yung mga krillings sa ating batch 1 na almost 1 month na para masiguro muna natin na well-conditioned na nga talaga ang water quality ng paglilipatan natin sa kanila sa styro box. Then si second mommy crayfish natin ay nakapag-hatch na rin. Medyo di lang natin makita ang mga krillings since maliliit pa talaga sila at may substrate at mga hides tayo sa nursery tank nila. All in all, happy tayo sa naging resulta ng ating DIY project na ito mga bossing. Ang combination ng PVC flexible hose at ng milk tea straw ay nakagawa tayo ng unique and functional na hiding spots na sakto para sa ating mga krillings. Na-amaze din tayo dahil sa mga simple at murang mga materials na ginamit natin na ito ay makagagawa na tayo ng kanilang hides na makakatulong sa kanila para maiwasan ang stress, bullying at mabawasan ang mortality dahil sa possible na cannibalism ng mommy crayfish. Siyempre, tuloy-tuloy lang natin kayong i-update mga bossing sa kanilang paglaki at sa kanilang development at sa iba pang mga kaganapan sa ating mga crayfish. Since yung isa nating malaking project ay malapit na rin nating matapos at para makapagsimula na rin. Kaya samahan nyo lang ako mga bossing at huwag kayong magsasawa para sabay-sabay tayo sa pagpapalaki at pagpaparami ng ating mga alagang crayfish. At mga bossing, speaking of DIY at wala pa tayong aquarium stand para sa ating mga crayfish, meron tayo ditong ginawang DIY na 3 layer slatted angle bar na crayfish aquarium stand. Space saver talaga siya. Ito siya. At ito namang isa, all about dun sa mga super cutie nating mga krillings, mga bossing. Kaya i-click mo lang yung mga video natin na yan para sa panibagong dagdag kaalaman. Salamat mga bossing at kita tayo sa kabila. Ciao!